tubig ng buhay. Noong unang panahon, may isang matandang hari na nagkasakit ng malubha. Wala ni isang manggagamot sa buong kaharian ang nakapagpagaling sa kanya. Sa huli, isang matandang lalaki ang nagsabi sa hari, "May isang himalang makakapagpagaling sa iyo. Ang tubig ng buhay. Isang patak lamang nito at muling babalik ang iyong kalakasan." May 3 siyang anak na lalaki. Nang marinig nila ito, nagsabi ang panganay, "Ama, ako po ang maghahanap ng tubig ng buhay." Binigyan siya ng hari ng kabayo at kaunting pagkain at nagsimula siyang maglakbay. Ngunit sa daan, may nakasalubong siyang isang maliit at maruming duwende na nagtanong, "Saan ka patungo, prinsipe?" Ngunit imbis na sumagot, minura at itinaboy siya ng prinsipe. "Hindi mo kailangang malaman. Lumayo ka." Dahil sa kawalang galang, isinumpa siya ng duwende. Naligaw siya at nauwi sa isang madilim na kagubatan na hindi niya matakasan. Sumunod na naglakbay ang ikalawang prinsipe. Ngunit gaya ng panganay, minura rin niya ang duwende at siya rin ay naligaw. Huli, ang bunsong prinsipe ang nagsabi, "Ama, ako po ang susubok." Sa daan, nasalubong din niya ang duwende. Ngunit sa halip na bastusin, magalang siyang bumati. "Magandang araw po, Ginoo. Ako po ay maghahanap ng tubig ng buhay para mailigtas ang aking ama." Ngumiti ang duwende at sinabi, "Dahil magalang ka, tutulungan kita. Heto ang gintong pamalo. Pumunta ka sa palasyo ng mahika sa kabilang bundok. Sa tarangkahan, hampasin mo ng 3 beses at magbubukas ito. Sa loob, makikita mo ang bukal ng tubig ng buhay. Ngunit magmadali ka. Kapag tumunog ang kampana sa 12 oras, magtatagal ka roon, magpakailanman." Sinunod ng prinsipe ang payo. Nakapasok siya sa palasyo at sa gitna ay nakita niya ang isang kristal na bukhal. Kumuha siya ng isang sisidlan ng tubig at tumakbo palabas. Sa loob, nakita rin niya ang isang ginang na lubhang maganda at bihis reyna. "Kung babalik ka," wika ng ginang, "ako'y maghihintay at ikaw ay pakakasalan." Nang makalabas, dinalhan din niya ng pagkain at inumin ang mga kapatid na naligaw. Pinatawad sila ng bunsong prinsipe at sabay-sabay silang bumalik. Nainggit ang 2 nakatatandang kapatid. Sa kanilang pag-uwi, pinalitan nila ng alat at dagta ang tubig sa sisidlan ng bunsong prinsipe. Pagdating sa palasyo, ibinigay nila sa hari ang huwad na tubig at lalong nagkasakit ito. Pinatawan ng parusang kamatayan ang bunsong prinsipe. Ngunit isang araw, dumating ang isang mensahero mula sa malayong kaharian. Iyon ay mula sa ginang na naiwan sa palasyo ng mahika. Pinapasundo niya ang prinsipe upang tuparin ang pangako nitong magbalik. Doon nalaman ng hari ang katotohanan mula sa kanyang bunsong anak. Pinainom siya ng prinsipe ng tunay na tubig ng buhay at siya'y gumaling ng lubusan. Dahil dito, ang hari ay nagalit sa 2 nakatatandang anak at sila'y pinalayas. Ang bunsong prinsipe naman ay ikinasal sa ginang ng palasyo ng mahika at sila'y namuhay ng masaya, payapa at walang hanggan. Thank you for watching. Please subscribe.